Maririnig mo saan mang dako. Tawagin ang barkada, limutin ang problema. Sumama sa kwentuhan at tawanan. Kapag kapiling ka, ako'y sumasaya. Gumaganda ang bawat araw. This is life, this is love. I know I got you all the time. It's my station, the station. It's 104.5, the friendliest radio station. The only one loved by the nation. All the best music, all the time. This is Power Radio. Laging kasama sa anumang oras. Sa balita, jokes at tugtugan. Dahil kapiling ka, lalong sumasaya. Gumaganda ang bawat araw. This is life, this is love. I know I got you all the time. It's my station, your station. It's 104.5. This is life, this is love. I know I got you all the time. It's my station, your station. It's 104.5. The friendliest radio station. The only one loved by the nation. All the best music, all the time. This is Power Radio 104.5. The Power Radio 104.5 FM, your friendly radio station. Imperial Appliance Plaza. Avail of an easy monthly in-house installment plans on lowest rates and expandable terms in home credit. Plus, super low price on latest models of appliances. Awesome low prices for cash and straight payments. We accept all major cards. So what are you waiting for? Shop at Imperial Appliance Plaza along Capitol Road, Barangay San Jose, Balanga City, Bataan. And look for branch manager John Jason Eugenio at telephone number 0909-260-4123 and 047-643-1645 or email balang at imperialapplianceplaza.net. Imperial Appliance Plaza. Kasangga, saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? Generica Drugstore. What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra? Generica Drugstore. Paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1? Generica Drugstore. Tamang iyong narinig. Over 700 branches nationwide. Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1, Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra, at Mark Choco 9-in-1 plus 1. Kaya mga kasangga, bili na! Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa kasama ang Generica Drugstore. Looking for blazing fast, reliable internet right here in Bataan? Look no further than Bataan Space Cable Network Incorporated. Fiber Space, Fiber to Home. 50 Mbps plan for only 1,000 pesos monthly. 100 Mbps plan, 1,250 pesos. 300 Mbps plan, 1,500 pesos. 450 Mbps plan for just 2,250 pesos. Or go all out with 600 Mbps plan at 2,750 pesos monthly. CATV rate, just at 350 pesos. Installation fee, only 2,000 pesos. Call us at 047-237-2611 or at 047-237-0050. You can contact our mobile phone number at 0998-550-7723. You can also visit us at 156 Cuaderno Avenue, Barangay Doña Francisca, Balanga City, Bataan. Wala nga, handa ka na ba? Dahil nandito na ang number 1 affordable and quality e-bike, Johnson e-bike Balanga. Pumili sa Breeze, Tiger 60 volts, Bergogo 60 volts, Crown, Zebra version 3 at Dolphin. Matipid, stylish at matibay, laser shine. What are you waiting for? Come visit us at Capitol Drive, San Jose, Balanga City, Bataan. Open daily from 8:30 a.m. to 6 p.m. Ride smart, ride safe, ride Johnson, ang ride ng bayan. It's official. Ang galing!
No doubt about it. Ganun! Dahil tayo pa rin ang mas pinakikinggan ng buong Bataan. Oh my gosh! Tayo pa rin mga kapower. Ganun sana! Tayo pa rin ang overall number 1 sa radyo at maging sa social media. Sana all! Sana all! Thank you, thank you! Ganun! The one and the only number 1. Ang lakas mo! The Power Radio 104.5 FM. Oh my gosh! Noon at ngayon. Ganun! Always together sa Power. Ganun! Sana all! Si Jess. Ang Jolly and Groovy DJ. Power Radio 104.5. Always together tayo for 25 years. We are the Power Radio 104.5. And this is the second hour of Power Disco Fever. Kasama pa rin po si DJ Jess. At katulad po ng nasabi ko kanina, live na live kami sa aming Facebook page dahil this is the continuation of our series ng radio interview. Wow. Parang napasubo ko dun na ginawa ko ng series. So makikita nyo ba sa aming screen, meron po ko ngayong dalawang kasama. And ang aming pong topic this afternoon is Freedom and Passion, Real Stories from Freelance Life. O, sa mga i-impluwensyahan natin dyan, panoorin nyo na po ito. Magpunta na po sa aming Facebook page, Power Radio 104.5 FM-Bataan. Ma'am, fresh ka dyan. Oo, kahit na parang medyo naghang ang aking camera dito, di ba? Standby po muna natin. Okay po, nagbabalik po tayo. So again, ang ating pong pag-uusapan ngayon, ano nga ba yung mga real stories sa ating mga bisita ngayon sa kanilang freelance journey? So our first visitor po is an engineer turned online freelancer. O diba, bongga? Ayan, kumakaway-kaway na po siya dyan. Social media copywriter for female solopreneurs. Pang female lang talaga to, ma'am, no? And a CN digital skills trainer and a passionate about women's empowerment and AI technology and business integration. Please welcome Miss Christine Baguio, one of the representatives from FAPSCO. Tama po, no? Parehas na. Ayun na po yung sabihin kong company. Tama. Okay, sige. Mag-hello ka po. Ayan na, ma'am. Ang ganda ng boses mo. Okay, our second guest. Ayan na po, ha. Medyo mahaba yung kay sir. Passionate about turning skills into sustainable careers through freelancing and farming. So sa mga kapower natin dyan na nasa agriculture side, ayan, makinig na po kayo. Kasi imaginein po ninyo sustainable careers through freelancing and farming. And co-founder and member of FAPSCO, empowering Filipinos to start and grow online careers, delivered 30+ speaking engagement for government and private institution, reaching 1,000 plus participants. Palakpakan po muna natin yan. Oo, parang dapat gusto ko makipagpalitan kay sir dito. And also, experienced course creator and master trainer in graphic design. Sir, dapat ginawa mo yung PubMat natin. 2D and 3D animation, video editing, and freelancing skills. Represented the Philippines at the Upwing, tama po, Upwing Training and Trainers in Seoul, South Korea on e-business and digital skills for ASEAN women, MSMEs. Ang galing naman ni sir. And 7+ years helping businesses with video content, strategy, animation, and branding. Ang bongga po. Oo, promote na promote. Sir, parang tapos na to. Please welcome Mr. Mark Esmana of FAPSCO. Hello everyone, good afternoon. Ayan o, ang ganda rin ng boses ni sir. So magkumustahan muna po tayo. Taga saan po kayo sa Bataan? Ayan, mga taga Bataan lang din po sila sa mga hindi nakakilala. Tiga Capitol, Paliparan, Batangas 2, Maribeles, Bataan. Batiin nyo na po yung mga kapower natin sa Maribeles. Kamusta kayo dyan sa Maribeles, Bataan? Sana okay kayo at sana hindi maulan ngayon dyan. Kasi kanina medyo umaambon-ambon. Okay. So, sana makinig kayo sa amin at sana may matutunan kayo o may mapulot man kayo kahit konting inspiration throughout our
conversation. Feeling ko marami silang mapupulot ngayon, sir. Ang mga ng mga profile. Si Ma'am, si Ma'am Teen. Hello, good afternoon. I'm from Limay po. So, hello po sa mga Kalimayans ko dyan. Makinig po kayo sa Power Radio. At yon. Saan ka sa Limay, ma'am? Diyan lang po. Diyan lang. Somewhere sa may Limay. So, yon. Good afternoon po. Ayan, sa mga kapower natin, again, kasama din po sila ni Ma'am Rochelle and Ma'am Charlene, yung guest natin na last time from FAPSCO. Kaya sabi ko nga, meron pang mga pwedeng i-share yung mga ibang kapower natin about freelancing life. At silang dalawa talaga, si Ma'am Teen is more on the entrepreneur side and si Sir Mark is the farming, 3D animation. And share nyo naman sa mga kapower natin paano kayo nag-start sa freelancing journey po ninyo. Para nagpapa-shoutout pero mamaya na. Si Sir Mark muna, paano po kayo nag-start? Teka lang, baka meron ba tayong tissue? Ay, meron po dito po. Sorry. Ako kasi, clear sa akin yung vision ko kung ano yung gusto kong gawin. Pero hindi hindi clear sa akin kung paano ko siya makukuha. So, nag-abroad ako nagtrabaho ko sa Dubai. Ang goal ko nung umuwi ako, sabi ko, gusto ko na mag-farming, umuwi ako ng farming. Umuwi ako ng Pilipinas, gusto ko mag-farm. Kasi yun talaga yung hilig ko grow ka magtatanim ka, grow mo yon, tapos yun yung harvest mo, yun yung for consumption mo. Yun yung mga nakikita natin sa mga vloggers talaga dati. Saan po kayong galing bansa? Sa Dubai. Engineering works din ako doon sa Dubai. Actually, yun yung wala akong short-lived lang yung corporate experience ko from pagka-graduate ko, punta na agad ako ng Dubai, that's yun yun lang yung aking corporate experience sa Dubai. For how many years, sir? Ano lang yun? Bago ka tumalon sa freelancing. 2 years. Less than 2 years. Less than 2 years. Oh. Tapos umuwi ako ng Pilipinas, mayroong konting ipon, sabi ko okay na to. Simulan ko yung kasi passion. Siyempre yun yung gusto ko. Siyempre sundin ko na yung passion ko, sabi ko dati. Pero along the way, marirealize mo, hindi sapat yung passion mo lang. Na dumating sa point na yung ginagawa mo yung hilig mo, pero nauubos din yung income mo. Siyempre, di ba? Nauubos na yung pera mo, nauubos na yung ipon mo. Kung saan mo pa kukunin yung pang-sustain doon sa ginagawa mo, which is sa akin yung farming. Tapos nakita ko yung isang advertisement from DICT na meron ganung iba talaga ang opportunity. DICT napopromote natin siya. Okay po, sir. So from DICT merong opportunity ng training. Sabi ko, i-try ko lang tong opportunity na to kasi pagka ito nakuha ko na naging successful to, I can do both farming at the same time pwede akong kumita at home. So which is yun yung ginagawa ko ngayon. Kaya yun din yung ina-advocate ko na a combination ng freelancing at farming kasi sa freelancing usually nakaupo lang tayo sa online pero pag sa farming meron tayong konting physical activities plus yung ma-harvest mo nun syempre napaka-rewarding at everyday meron ka nilook forward na malaki na ba yung tanim kong kamatis. So more on the farming side po talagang nagtuturo po kayo kung paano magtanim? Ngayon, hindi ako nagtuturo. More on, ginagawa ko lang siya usually for personal consumptions. Okay. Meron akong mga gulay. I also culture stingless bees. At meron ako mga native pigs. So, yun. Together with my freelancing career, pinagsasabay ko siya. So, how about the freelancing career? Ano po yung specific side po nung nyo sa freelance journey po ninyo? Sa freelance journey ko, yun nga, nagkaroon ako ng opportunity with DICT, nag-training kami. So, nagtuturo din po kayo? Yeah, nagtuturo ako as a trainer. So, after nagkaroon ako ng experience with freelancing, tinap din kami the same institution, DICT, to train naman yung mga aspiring Filipinos kung paano rin mapuntahan yung journey na tinahak namin sa freelancing. So, tapos noon, nakikita rin kami ng iba't ibang private at saka government institutions. Dahil din sa aking, parang yun nakita ko, yung freelancing na yun, it enables me to support my passion at the same time, mas nalaking opportunity yung binuksan sa akin na pwede kong na-open ako sa mga government opportunities na mag-speak sa kanila, private institutions. At the same time, yun sa amin ni Ms. Tin na nagkaroon kami ng chance na pumunta sa Korea to have a training of trainers on digital skills. So yun. Tapos ituturo nyo naman din po siya sa mga mga tinitrain ni DICT, tama po ba? Yung sa Korea,
tinrain namin siya sa mga MSMEs, which is partner naman doon, yung DTI. Okay, so Tapos, DTI and DICT. Ayun. Yun. So, hindi naman daw po natin tatanungin, magkano po ang kinikita nila? At aking kinikita ay... Secret po. Pero yun nga po mga kapower, kasi ano sila, into trainers po talaga. Sila yung mga nagtuturo sa mga ibang kapower natin. Tama po, di ba? Yeah. Pero to give you Opo. an idea lang, ang tawag kasi sa freelancing yun is OFW version 2. Kasi you can earn yung kinikita abroad while at the comfort of your home. Hindi ko sinesensationalize yung freelancing, but that's opportunity that's waiting for you to explore. Hindi siya pero hindi yung habi mo gusto ko on the spot kumita ng ganito. Opo, hindi makukuha siya ko ganun. Hindi rin siya ganun. Kailangan prosegido ka na, ito yung goal mo, kailangan makuha ko siya. At least po hindi siya too good to be true. Hindi siya too good to ganun. be true. Pero yung iba lang nasa sensationalize Opo. na parang ang dali-dali niyang makuha yung ganitong rate mo. Pero kailangan mo siyang paghirapan syempre para makuha mo. So, ilang years ka na, sir, sa freelancing? In total, siguro nasa around 7 years. Oh. Pero yung sa online talaga, nasa 4 to 5 years. Ayan. Thank you, Sir Mark. Sige po. Si si Ma'am Tin, paano kayo nag-start? Mamaya po mga life lessons. Yo. Ako ba, originally kasi nag-work talaga ako sa corporate. Almost 10 years din ako sa isang planta Ito sa Mariveles. matagal-tagal si Ma'am. Yes. Kasi yun, actually, pag-graduate mo kasi sa engineering, then after the board exams, meron na rin ako, gaya ni Sir Mark, may clear path na ako na gusto kong maging engineer, ganito yung mga positions na gusto kong ma-attain in the near future. Pero, nagbabago pala siya when you get married and when you have kids. So that's the Yun. only time, ma'am, na tumawid ka sa freelancing. Yes. Nung I was pregnant with my second child, na siya, parang nandun na yung nudge na, uy, dalawa na silang naiiwan ko sa bahay. Kasi yung panganay ko, pagpapasok ako sa planta, lagi umiiyak pagpapasok ako. Tapos, yun, parang as a mom, parang ang bigat sa pakiramdam. Parang si Ma'am Tin yung kailangan. Oo nga, maiiyak pala. Sige, So Ma'am Tin. yun, so during that time, when I was pregnant nga with my second child, parang may nababasa na rin ako actually about online freelancing. Ang maingay pa noon during that time, 2018, 2017, si Sir Jomar Hilario. Talagang siya yung fina-follow ko during that time. Kasi homeschooling dad din siya. So parang, from thinking about my career, parang gusto ko nang magstay at home, pero kumita at i-homeschool yung mga anak ko. So ganun yung parang Ganun na yung level change na ma'am. ng season. Oo, pag mom ka talaga, parang doon ko na-realize na, parang yung calling ko, hindi naman lumihis kasi professionally gusto ko pa rin mag-grow kahit nasa bahay. At saka ma'am from engineer Oo, yun. So, engineer din pala dapat yung tawag na sa kanya, Sir Mark. ganon. Yun nga, pero like I always say in my class and even when talking sa mga aspiring online freelancers, talaga, may season na iba yung calling mo. And yun, by God's grace, talagang kahit lumayo ka, yun ang tinatawag sa'yo. So, doon ako nagsimula. Then, gaya ni Sir Mark, through DICT din, DICT Bataan, ang nag-offer ng free training for social media marketing. So, yun, doon ako nag-start. After training, naghanap ako ng mga clients. Pero mind you, ang hirap. Gaya ng sinabi ni Sir Mark, ang hirap maghanap Hindi siya ng madali clients. agad. Yes, hindi madali. Kasi nga, when we had the training, yung mga kasabayan ko, hindi pa kami gumagraduate sa training, may client na. Ako, sabi ko, bakit wala pa akong kliyente? Ilang buwan na ang So, nakalipas. parang basically, kayo talaga yung naghanap muna ng mga unang clients. Yes po. Kasi po, after the training, hindi ka naman bibigyan ng Hindi pa siya clients. kasama sa Hindi package. po. hindi kasama sa package. Yun usually ang So, parang it's misconception. up to you. Oo, kailangan mong magsipag, kailangan mong maghanap ng kliyente. And it was very, very hard na at some point, parang na-frustrate na ako kasi umalis na ako sa planta. Nauna Gusto na ko nag-resign. Oo, nag-resign na po ako before I joined the ICT training. So, umalis na ako sa planta. Tapos nag-pandemic pa noon, 2020. So, nasa bahay ka na, anong gagawin ko sa buhay ko? So, parang ganon during that. And then, the opportunity to train came up. So, nag-training ako. What's the first training, ma'am? Yon, social media marketing, yung kinuha ko from DICT Bataan. And then, what's the first job na nakuha mo as First job, freelance? Actually, very thankful ako kay Miss Roche. Ma'am Kasi, Roche! yes, thank you, Miss Shout Roche. out. Shout out. Yun. Kasi,
meron silang agency during that time and may mga clients na siyang nakaantabay. And then nag-apply ako as a virtual assistant under Miss Ross. Actually, siya pa yung nag-initial interview sa akin and so on. Then nilipat niya ako sa US client niya. Yon. So doon nag-start yung full-time. I was a full-time VA for a US-based client. So US-based, gabi yun. That's Anong oras yan, ma'am? 9 p.m. until 6 a.m. Yun, Oo, araw-araw, parang sa Monday atin to graveyard Friday. yun, no? Yes, graveyard shift talaga. So yun, ang hirap, kasi I had 2 kids na during that time. Yung isa ko, maliit pa, yung bunso ko. 4, and yun, 1-year-old pa lang yung isa. Pero the good So, thing hirap. about that man, pagtalon mo, kahit papaano meron na talaga. Kapag para sa'yo talaga, para sa'yo, no? Oo. Opo. Pero yun nga, mahirap. Kasi, gaya nung sinabi ko, umalis ako sa planta, tapos nagantay ako ng kliyente. And then, during that time na wala akong work, yung husband ko talaga, ang literal na bumuhat sa aming buong pamilya. Kasi from 2-income household, Why? kailangan na niyang i-survive. So yun, pag inikwento ko rin to, sorry, may medyo. Very, Okay lang yan, yes, ma'am. very thankful ako, Dad. Thank you so much. Kasi Shout out po. Yes, literal na binuhat niya kami. And ang hirap din. Kasi I saw na nag-struggle din talaga siya. So And that's yun. part of the story, no, ma'am? Yes, yes po. So yun siguro ang hindi nakikita ng iba na although nga, there's a possibility na dollars. Kasi pag dollars, parang, uy, ang laki ng kinikita. Bongga yun. Kumikinang na agad. Opo. Pero yung struggle behind it, yung looking for clients, and doing actually the work, lalo pag night shift, ang hirap. Mahirap talaga siya. Sabi nga po ng title natin, it's freedom and passion. So coming from the freedom is the passion of doing what you like to do or what are the things that you were good at some point. But sometimes po yung kasama ng, or kumbaga, yung freedom na parang hinangad mo is hindi mo agad siya talaga makukuha. May mga struggles along the way. So ngayon si Sir Mark, di ba, nag-under po kayo ng DICT. Ano po yung naging first client ninyo sa mga trainings or yung katulad nung kay Ma'am Tin na naging VA siya? Yung kay Sir Mark naman, ano po? Kung matatandaan ko, tatandaan ko first client Talagang ko. nilook back natin, no? Kasi yan yung mga, kumbaga po yan yung mga unang nagtiwala sa atin. Di ba? Ito yung first, ang matanda ko first client ko, $3 pa dati doon. $3 Magkano per po yung hour. $3 ngayon? 150? Oh, parang ganun. So, Uy, malaki na yun noon, sir. Dati $3 per hour. Tapos meron Oo. pang night shift din. Tapos meron kang timer na kapag ka ano yung pagka hininto mo yung paggalaw ng computer mo, maghihinto rin yung time ng oras mo, kailangan mo siyang bawiin ulit. So kailangan makompleto mo yung 8 hours na shift mo. So yun, tapos nagkaroon ako ng local na client. At syempre si Miss Ross, siya yung nagbibigay ng mga Kliyente. client. Ma'am Rosh, ba't hindi mo ko bigyan ng client? Siya nagbibigay ng mga client, both local tsaka international. At siya din yung nagpupush sa akin na kasi medyo hindi ako sanay magsalita sa lalo na English. Hindi Makipag-usap ba sa kayo sanay client. yan, sir? Makipag-usap sa client ng English, ang ginagawa niya, ini-introduce niya ako doon sa mga client niya. Tapos ako yung nag-introduce sa sarili ko hanggat kaya ko na on my own, nakakapag-close na ako ng deal on my own. So yun. So ngayon po, ano naman yung mga ginagawa nyo? So from those clients na unang nagtiwala sa inyo. So ngayon, ilan na yung kliyente nyo? Yun yung tanong doon. Ngayon, meron akong 2 client at meron din minsan na pasulpot lang na isa. At yun yung meron ako ngayon. Yung 2 client yun. Tsaka sir, yung sa farming mo, no? Oh, sa farming meron ding konti doon. Pero share ko lang din na yung sa ginagawa ko ngayon, more on video, animation, tsaka yung AI animation. So, Nauso na pero yung ang transition, AI. pan-transition ko dati from graphics to video, to animation, to AI animation, to video content strategy. So, told ni Miss Tin na nag-evolve din yung calling mo, pero, may calling ka, nag-evolve lang yung May nadadagdag, medyo iba ng konti, pero yun pa rin yung Nandun pa rin yun pa po rin siya. yung pinupuntahan mo eh. Yun. And at the end of the day, ito pala talaga yung bagay na gusto kong gawin. So, ano yun yung pwede talaga. pong ma-share sa mga kapower natin, Sir Mark, na gustong mag-freelancing from corporate world to freelancing or baka gusto nilang pagsabayin for another side hustle? So, yun po yun. Ano ang inyong life lessons or real stories na pwedeng ma-share sa kanila? Ako kasi I don't know kung ganito yung depende sa personality niyo eh. Kung gusto niyo ba mag-safety muna kayo o ako kasi yung ginawa ko nag-risk talaga ako. Although I still have an opportunity in
in Dubai na ma-hire doon. Opo, sir, no? Para Oo. mas okay yun. Pero ginawa ko, umuwi na ako, ni-risk ko na talaga lahat. Kung risk taker kayo na ganun, at siyempre siguro dahil wala pa akong Gusto niya na ng freedom. at single pa ako, wala pa akong kailangan na suportahan that time, kaya parang nag-take talaga ako ng risk. Pero sa inyo, kung gusto niyo talagang pursue ng freelancing career, I will highly advise na kung ano man meron kayo ngayon, continue lang muna para lang meron tayong magsusustain sa ating personal needs, mga basic needs natin. Tapos along the way, pag kaya mo na, kung kaya mo na mag-close ng client, madali na sa'yo, masipag ka mag-send ng proposal, ng application sa client, at nakakuha ka ng client na kaya mong suportahan na yung basic needs na kinikita mo dun sa corporate job mo, dun ka palang tumuloy. Dun ka palang mag full-time dun sa freelancing mo. Pero ngayon, kailangan muna ng merong income, may flow muna ng income. Full-time job full-time plus muna. side hustle. Yun. Okay. So, yun yung payo ni Sir Mark. Tignan nyo daw muna kung kaya na ba nung pag-freelance na masustain yung needs. Pero kung hindi pa, okay lang din na may full-time job. Time management yan. Oo. Kung meron mo silang malaking savings, Oo, yun. Savings. na pwede lang asahan kapag dry season ng freelancing. Lalo po kasi ng pandemic, no? Kung into freelancing na kayo for so long, talagang inabutan din kayo ng pandemic. Pero sa yung pandemic, parang although hindi siya magandang experience, pero dun sa time kasi na yon, mas nag-boom ang freelancing. Opo, mas maraming Yeah, nag-online talaga. Yun. Okay. Ayun. So, thank you so much, Sir Mark. Thank you. So, yun ang payo ni Sir Mark. Tignan mo muna kung kayang masustain. Si Miss Teen. Si Engineer Teen pala. Grabe. Actually, ganun din ang payo ko, like kay Sir Mark. Kung kaya ngayon, kasi especially now, na karamihan na nagme-message sa akin about freelancing, ganyan, mga moms din. So sabi ko, if you may trabaho pa ngayon, try nyong yung pasulput-sulput lang, mag-part-time, mag-freelance work, yun, yung hindi kailangan ng full-time na online freelancing. Agad-agad. Oo, tapos i-check nyo, kasi like I always say, pwede kasing hindi yan yung para sa'yo, pero hindi mo malalaman kung hindi mo sinusubukan. So yun, kung try yung pagsabayin, mag part-time, and then eventually, if ma-enjoy nyo kasi siya, tas kumikita na, then pwede nang mag-shift to online freelancing. Ang tanong, baka daw pwede mag-message sa Fapsco kapag gustong tumalon sa corporate to Oo freelancing. naman, si Fapsco, Opo, maraming kasi more free on the training. trainings. Yes. If you'll visit our page, yung Yan, Fapsco promote page. nyo na po ang inyong page. Po. Madaming free trainings doon, maraming guests na ini-invite to share their experiences about online freelancing. So, madami po kayong makikita doon. Yan. Thank you so much, Miss Teen. So, meron pa po kayong gustong i-promote. At batiin nyo na po ang ating mga kapower na kanina pa po nagme-message sa atin. Ayan. Shoutout muna sa ating mga Power Radio, sila Miss Ross. Hi, Miss Ross. Ma'am Ross! Aking mga kapatid na nanonood. Ayan. So, sa akin ipopromote ko siguro yung level up course ni Fapsco. That's ongoing on different parts of the Philippines. Ngayon, Wala kayo level up Bataan. Level up Bataan, soon magkakaroon ng level up Bataan. Opo. Pero kasi what's unique in joining training na ganon, although most of what you can learn from this training, makikita mo dun sa sa YouTube. Pero iba pa rin kasi yung from the experience of nung mga magte-train. Tapos iba din yung meron kang mentor. Kasi pagka meron kang mentor, shortcut mo na yung error. Kumbaga kung ako yung mentor, kung na-experience ko na to na mali, hindi ko na sa'yo ituturo o kailangan iwasan mo na to para talunan mo na siya. Lalo kay Ma'am Rochefel. Si Ma'am Rochefel ang trainer mo. Oo. Trainer, mentor, friend, nanay. Oo, lahat na. Yun ang Maria. Maybe the reason din talaga kung ba't kami naging magkaklase sa saan nga yun? Nalimutan. O basta po yun. Ito talaga yun. Ito yung dahilan ng lahat para ma-share din po sa inyo. Yan, yung mga level up La Union and Cebu. Meron Cebu. La Union. Parang sa lugar to ni Miss Teen. Si Miss Teen, baka po may gustong i-promote. Thank you so much ulit, Sir Mark. Ayan, ako medyo madami. Uy! Ayan, para kasi ang daming business ni Ma'am. Ayan.
Una po, I'm a master trainer po kasi sa AI Ready ASEAN program. So currently, Paano yun, ma'am? Sige, share mo sa mga kapower I'm natin. having talks with schools, universities, organizations. If ever, kunwari, gusto nyo yung mga estudyante nyo or yung mga employees nyo to learn about AI, introduction to coding, yan, yung mga self-paced, yun po kasi yung phase 1 namin. And then phase 2, yun yung in-depth AI training. So this is free po, free training na i-provide namin for your school or organization. Free lang siya, ma'am? Yes po. Okay. Is sponsored by Google.org, ASEAN Foundation, and Break the Fake Movement. So, i-message nyo po ako dyan. Yan. Ma'am, lagay mo yung, nilagay ko yung Facebook account. Oh, niyo. sige po, sige po, sige po. And second, may second. O, di ba sabi sa'yo, Sir Mark, madami siyang baon ngayon. Madami. Ayan po. Dito Second po, kasi, po. Yes po. The second one is, dito po kasi sa Bataan, we have this Connected Women Bataan. So it's an NGO po, organization po, ng mga kababaihan. Ayan, isa sa mga advocacy ko yan. Kunwari, gusto mo lang huminga, mag-share ng stories mo, frustrations about life. Kahit na you're welcome to join us. Okay? We usually meet every 6 weeks. Katatapos lang nung September 10, I think yung next one, hindi ko na kabisa. Basta October. So more on parang group do, ma'am. Yes po, lang, chikahan. Normally, we invite a speaker to share a specific topic, ganyan. So yun. Kung yung ganun mga lang. latest very, trend. very light lang na meet Kumbaga, up. parang magkaroon lang din po ng community. Yes, Okay. community for women, yan. So third, may third. May third, di ba, Sir Mark? Hindi, last na po to. Oo, This is dapat the last dinamihan one. mo yun sa'yo. Oo. Hindi, sakop naman na ni Sir Mark yung FAPS ko. Okay. The third one po is, also I'm part of Bataan Toastmasters Club. Ayan, kung pakishare gusto nga po sa amin yan, Sir. Yes, ma'am. kung gusto nyo pong ma-enhance, yan, yung gusto natin, ma-elevate ang inyong mga communication, public speaking skills, visit nyo po kami sa aming Facebook page, Bataan Toastmasters Club. Yan. Magagaling po ang aming mga mentors. Ma'am, sino kasama mo doon? Ang kasama ko doon, madami. Madami ba? Yung president namin ngayon, si Pres Reg, nag-ano din siya, DJ Jess, nag-event hosting din. Okay, parang So, yung yan. parang yung mga guest ko dito, ako yung una nagiging kliyente nila. Gano'n? O sige po, mag-join ka, DJ Jess. Sa September 27, may next club meeting po kami sa Okay, Bataan sige po. Toastmasters Mag-usap tayo, ma'am, Club. after. Yun, yay. And, Yun lagay lang po natin ulit yung yung website ng FAPS ko sa ating Yes comment po. section. So thank Yes. you so much, Ma'am Teen and Sir Mark. Meron pa kayong gustong batiin, yung mga kapower natin dyan. Batiin nyo na po sila isa-isa. Ayan po, sige po. Ang mga nagko-comment ang ating inang Rochefel. Oo nga. Miss Roche, hello po. Magandang hapon. Thank you for... Si Miss Roche talaga very supportive. Opo, no. Ako din. Ramdam na Supportive ramdam ko ever yan. since. Yes po. So, yan. Kaya nga tinatawag namin siyang Inang Maria talaga. Kasi Opo, napaka-supportive para magiging niya ina ko na rin sa siya. aming mga online freelancers. Si MJ, I saw din watching kanina. So, hello Happy po. Pa-shout watching out. po. Thank you. Ayun, share ni Miss Roche. fapsco.ph. Ayan, Yun po ang Shinera. aming Thank you so website. much. Sa Yan. mga gusto pong Pa-visit mag-training at pasukin ng freelancing live, yan, dyan po. Pwede kayong magpa-help sa kanila. Ayan, meron pa mamabatian ng family, ganon. Family, Sir Mark. Wala na daw siya. Natawa. Ayun, yung husband ko, hello dad. And yung aking 2 kids, yun lang. Yan, thank you so much And po friends, ulit, yes. Sir Mark. Another thing, mayroon pa po kayo gustong idagdag? Shoutout na lang sa mga sa mga kapatid ko, sa mga pamilya ko diyan. Yan, nanonood sila, napaka-supportive din. Yan. Thank you so much po sa kanila. At parehas po ng lesson na binigay sa atin si Sir Mark and si Ma'am Teen, na bago ka talaga tumalon sa freelancing, tignan mo muna kung kaya na bang i-sustain yung needs na, kumbaga, yung mga pangangailangan sa bawat araw. Pero kung may savings na, talon na daw agad-agad. Thank you so much po. And sa mga kapower natin dyan, visit fabsco.ph. Nasa comment section po natin kung gusto nyong magpa-train as kanilang mga sa kanilang website. Yan, pakivisit lang. At kami po ay nagkaroon na naman ng concern. Once again, this is DJ Jess. Makakasama niyo pa po ako up until 8 p.m. Maraming salamat po ulit sa ating mga guests. Kaway po kayo sa camera. Sana nakita pa, no? So, thank you so much sa ating mga kapower. And, samahan niyo po ako. Dito pa rin po yan sa programang Power Disco Fever, only here on Power Radio 104.5. Always together.